Yumanig ang magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan kaninang umaga. Kaugnay niyan, nangangamba sa kanilang kaligtasan ang ilang Batanggenyong OFWs doon matapos ang nangyaring lindol. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. ng umaga kanina nang yanigin ng magnitude 7.2 na lindol ang bansang Taiwan. Sa video na kuha ng netizen na si Rayray, kita ang pag-uga ng mga ilaw sa isang factory sa Taiwan City. Lumabas sa gusali ang mga empleyado para mag-evacuate. Bagamat malayo sa epicenter, malakas na pagyanig din ang naramdaman ni Mark Alvin at Ronnie na nagtatrabaho bilang factory workers sa New Taipei, Taiwan. Sa 8 taon raw nila doon, ngayon lang daw sila nakaranas ng ganito kalakas sa pagyanig. Mahina muna po nagsimula, tapos hindi po nawawala, dire-diretso sa palakas po ng palakas. Natataranta na po yung mga tao. Pinipilit pa rin pong kumalma, kahit natatakot na rin po. Doon po sa aming part, may mga tumigil na pong sasakyan, talagang senyalis po na malakas po yung lindol. Parang nakasaya ako sa bangka na inuuga. Ngayon, kasi sobrang lakas ngayon. Kasi before, parang hindi naman po gano'ng kalakas. Kasunod nito, nagpalabas ng tsunami warning ang PHIVOLCS sa mga lugar na nakaharap sa Pacific Ocean dahil sa inaasahang taas ng alon. Pero alas 10:33 rin kaninang umaga nang kansilahin ang warning. Yung 4 lang naman yung lugar na na-identify namin is Batanes Group of Islands, Ilocos Norte, Cagayan, and Isabela. If you look at the map, magkalapit yan, wala nang dapat silang itangamba. Pwede na, back to normal na tayo. Bagamat may pangamba sa mga aftershock sina Mark, Alvin at Ronnie, tiniyak naman nila sa kani-kanilang pamilya sa Pilipinas na ligtas sila ngayon. Sa pamilya ko dito sa Pilipinas, pag po kayong magdala, okay naman po kami dito. Sana po ipagdasal po nila, hindi lang po ako, kundi lahat po ng mga Pinoy dito, lahat po ng mga tao dito na wala pong sino man ang masaktan. Sana po matapos na yung lindol na hanggang doon na lang po sana yun. At kami naman po okay naman po dito. Patuloy ang monitoring ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para malaman ang lagay ng nasa 150,000 mga OFW sa nasabing bansa. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern, Tagalog.